Heart is breaking as she holds him tightly. This war won't last much longer, she can see. She knows the fire. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Handa na po ba ang ating mga Biblia sa pag-aaral sa salita ng Panginoon? Kung handa na po, buksan po natin sa aklat ng mga awit, Book of Psalms, chapter 119, verses 121 hanggang 128. Ito po ang pagkabasa sa atin pong salin sa Biblia. Ang pagsunod sa kautusan ni Yahweh. Ang matuwid ay mabuti ay siya kung ginampanan. Sa kamay ng kaaway ko, huwag mo akong pabayaan. Mangako ka, Panginoong tutulong sa iyong lingkod. At di ako pabayaang guluhin ng mga handog. Malamlam na ang mata ko sa tagal ng paghihintay. Sa pangako mo sa aking tatanggapi kaligtasan. Sang-ayon sa pag-ibig mo, gayon ang gawaing pagtingin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro na sa akin. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod, upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Panahon na, Panginoon, upang ikaw ay kumilos. Nilalabag na ng mga tao ang bigay mong mga utos. Mahigit pa kaysa ginto pag-ibig ko sa iyong pag-aral. Sa iyong aral, mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Ang lalim ng Tagalog, no? Anyway, let me transcribe this from the English version and share to you the message of David. Atin pong nabasa yung point ni David na para bang sinabi niya, Lord, I want to live the righteous way. Maaari may nakakita man sa akin o wala, still I will live in integrity. So our topic for this morning is integrity. Is it possible? Posible ba ang integrity? But I will tell you this morning, it is possible to have an integrity or to live in integrity, mga kapatid. Ano ba ang integrity? Ang integrity po ay ganito. Paggawa ng tama kahit walang taong nakakakita. Ulitin ko po. Ang integrity ay paggawa ng tama kahit walang taong nakakakita. Bakit po? Kasi minsan may mga tao na halimbawa, ganito lang po ka example. Halimbawa, sinuklian ka ng sobra, hindi yan alam ng tindahan. Ano ang gagawin mo? Isasauli mo ba o itatago mo na lang? O di kaya, meron kang basura sa bulsa, itatapon mo ba pag wala ng taong nakakakita? O mag-antay ka makakita ng basurahan bago mo siya itapon? That is integrity. Halimbawa po, no, nabigyan ka ng opportunity na magnakaw at magpuslit. Ginawa mo ba o hindi? Yun po ang tanong, mga kapatid. Ang integrity po ay napakahalaga, no? Na may tao man o wala, maliit man o malaki, na gawaing masama ay hindi natin ginagawa. Si David po ay nagbanggit sa atin sa kanyang mga salita, no? Sinabi na, I have done judgment and justice. Leave me not to mine oppressor. Be surety for thy servant for good. Let not the proud oppress me. Binanggit din ni David, mga kapatid, that my eyes fail for thy salvation and for the word of thy righteousness. At para sinabi ni David, what I desire most is to be righteous before your sight. I don't want to live the unrighteous way. I don't want to live the life that is not will-pleasing to you, O my Lord. Kaya nga sinabi ni David, mga kapatid, sinabi niya doon, I love thy commandments. Ano ibig niya sabihin ng I love thy commandments? Para man sinasabi niya, kung meron man ako dapat ibigin, hindi ang paggawa ng masama, kundi ang paggawa ng tama. Minsan kasi iniisip natin, wala namang nakakakita. But anyway, integrity po is possible if we will just rely on the Lord Jesus Christ, if we will just rely on the promises of God,
if we will just rely on the power of God. Kasi hindi natin kaya ito siguro sa sarili nating kakayanan. But with God's help, we can do it, mga kapatid. Kung may takot tayo sa Diyos, of course, hindi naman natin gagawin, no? Yung mga bagay na hindi nakakabuti at hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So what's my challenge? Simple. The challenge is so simple, mga kapatid. Ang gusto ko lang iparating, we have to live in integrity. May mga tao mang nakakita o wala. May mga tao man na nakikinig sa atin o wala. O maliit man yan o malaki. Ginagawa po natin ang tama, no? That's the test of integrity. I hope this morning we will be grounded from the Word of God. We will have the reflection that we need to live in integrity. Once again, live in integrity because it's possible to happen in our lives. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na babanggitin sa umagang ito. First point po na gusto kong sabihin sa inyo is integrity is possible when we learn or when we lean on God's sovereignty. Ang integrity po ay possibly kung tayo po ay sasandal lang sa kapangyarihan ng Panginoon, kung tayo po magtitiwala sa Kanya. Bakit po? Because the moment that we trust in Him and we have fear in Him, alam natin na hindi malulugod ang Diyos sa ginagawang masama, then of course we will not do it, right? No? That's what is integrity is. Another point is, when no one is watching, are you still doing what is right? Yun yung tanong. That is a question of integrity. Kung wala nakakita sa atin, ginagawa ba natin ang mabuti? O ginagawa natin ang opposite? My challenge for you, my dear sisters and brothers in Christ, we have to live in this lifetime as an example. At kung maaaring wala mang nakakakita sa ginagawa nating tama, still we have to live the right lifestyle that we have to live. Maaaring nakita man tayo, hindi nakita ng nino man, but we have to live the right way. That is integrity. That is integrity po. Loving good and hating evil are the marks of a person with integrity. Ano yung ibig sabihin yan? Yung mga taong nagmamahal sa mabuti o paggawa ng mabuti, ayun yung mga taong tinatawag na may taong integrity. Hindi lang nagmamahal, kundi ginagawa ang tama ayon sa kalooban din ng ating Panginoon. Hindi na, kasi sabi ngayon ng maraming tao, bakit ako gagawa ng mabuti gayong halos lahat ng tao pare-pareho lang naman eh. Tapos sabihin po natin, i-justify natin, total, ginagawa naman to ng halos lahat eh. Ito na yung norm. Ibig sabihin, kung ginagawa po natin ano ang norm, hindi rin po tayo naiiba sa kanila. We are still living in the worldly lifestyle. Baguhin na natin yung ating kaisipan. Baguhin po natin, no? Sabi ko po dito, God will reward us openly though things are done secretly. God will reward us kahit pa nakatago yung ating paggawa. Kahit hindi pa nakikita ng iba yung ginagawa natin. Pero kung nakikita yan ng Diyos, hindi man pero nakikita yan ng Diyos, no? Nakikita yan ng Diyos at alam ko i-reward ng Diyos ito sa tamang panahon. My point is so simple. Simple lang po ang puntong iparating ko sa inyo. That we have to live in integrity. Nandyan man si pastor o wala, gawin natin yung tama. Tama po ba? May nakakita man sa atin o wala, gawin natin kung ano yung tama. Alam ko po na nasa tamang edad na po tayo para mag-isip kung ano ang tama at mali. But I do understand more the will of God in my life if we will be filled with His Spirit. Mas madali natin maintindihan ang mga bagay na ito kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng Diyos ang siya namumuhay sa atin at hindi ang sarili nating kagustuhan. Minsan pa, mga kapatid ko sa Panginoon at pananampalataya at lahat na nakikinig ng videong ito na isko'y parating sa inyo, we have still a chance to live in integrity.
because integrity is possible. Once again, ulitin ko, integrity is possible when you believe. Last night, as I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple.